guys, so bago yung ating mic na setup ngayon. Naka Insta 360 tayo na adapter. Pasensya na guys kung medyo hindi tayo nakapag upload kasi iniintay natin yung ating bagong adapter para sa ating wired mic setup. So ito na yung natin, final setup natin. Then we're going to ride papuntang work. And makikita natin kung okay yung sound quality niya. Okay guys, welcome to our moto vlog. I am back. So parang mahigit isang linggo din tayong hindi nag-vlog. At medyo kakaiba yung kalsada. Kahapon di pa ganito to So ito yung tunog kapag close visor. Okay lang ba? So ilagay na lang sa comment section kung okay lang ba yung sounds natin. And then sasabihin ko din kung ano yung gamit nating mic. Sa susunod na vlog, sasabihin ko anong mic yung gamit natin. Para yung mga gustong mag-start ng moto vlog, ito din yung gamitin in terms of quality ng sounds. So yun guys, good morning sa inyo ulit. Tingnan muna natin kung hindi siya magka-crack, or if ever mag-crack man siya, ito na yung pinaka-finalize na setup ko. Ayoko nang magdagdag ng kung ano-ano. Close visor tayo ngayon. Hindi nakabalaklava tayo na nilalagay sa ulo. Kaya hindi ko alam kung ano yung boses natin sa loob. Tatanggalin naman natin yung natin, visor natin, kung ano yung tunog kapag nakataas yung visor. Makita natin yung difference. Tataas ko na. Yan, nakataas na. So yung sticker pala natin is naghahanap na ako ngayon kung saan tayo papagawa. Actually may design na, pero pina-finalize ko pa. Ano to? Baka mag-expect kayo ng maganda. If ever man na may nangingi kasi ng mga tao ng sticker sa atin. So di ko naman alam kung minsan nakakahiya, wala akong maibigay. Then time check, 7:18. Nag cold start tayo kanina 7 o'clock. Tingnan natin kung kakayanin ng mic yung ating tambucho. And then sasabihin ko din pala kung ano yung mount na natin. Yung mount natin na lalagyanan ng Insta 360 sa natin, sa helmet natin. So iba na rin yun. Dati kasi ididikit natin ng adhesive. Pero right now wala nang adhesive. Ano siya, para siyang strap. Ini-strap na siya sa loob. So yun. Wala namang bago dito sa Highway 2000, laging traffic. Kaya yung mga ibang nagdadaan dito na nagugulat na traffic. Normal lang po ito kapag umaga. Swerte ka na lang kapag maluwang. Regardless kahit anong oras ko umalis, kahit alas 6, matik ka na abutin ka pa rin ng ganito kabigat na traffic ko. Pero minsan dito lang naman traffic. Paglagpas naman dito, wala na. Siguro meron ngilan-ngilan, pero hindi na ganun kabigat. Yun nga pala, dami nagtatanong sa akin, ano ba yung content mo? Ano yung content mo?
simple lang naman ang content natin guys. May mga content o wala, magpo-post tayo. Normal day, normal na ride, papasok sa office. Sa ibang other hand, ibang content like public reaction, pwede din yung DIY sa ating motor. So pag-usapan natin yung sports bike. So ang dami nagtatanong sa akin, bakit hindi naked, bakit sports bike? Ang dami na, pwedeng adventure bike. Marami din namang advantages and disadvantages yung sports bike. Para lang sa akin, so balik tayo sa sports bike. So advantages and disadvantages. Alam nyo guys, yung kapag lumiliko kayo, like U-turn, singit-singit, minsan bitin yan eh. Alam nyo na mga nag-sports bike, hindi ganun kalaki yung kinakain or hirap pagdating sa singitan. So ayun yung disadvantage niya para sa akin pag sa daily basis or daily use. So ayun yung isa sa sa mga downside nung natin, sports bike natin, yung mga singit-singit. Hindi katulad ng mga ibang bikes na mga madaling sumingit, maliit pa. Hindi ko alam kung ganun din sa ibang mga naka-sports bike. Today pala guys, tayo, riding boots. So yun, sa traffic na tayo na malala. Unang tulay pa lang tayo. Then yung advantages naman, yung ibang singit to yung singit na nasa kanan ka lang, tas magta-traffic na, alam mo na mag-i-start na siya mag-traffic or nagbi-build na ng traffic. Tapos kumanan ka, tas may straight line, kasyang-kasya ka dun. Kasi actually compact na compact ang sports bike. Ayun yung advantages naman ito sa mga singitan. Pero ang downside, kailangan naka straight line lang. Kasi pag dinaan mo na sa mga liko-liko na singitan, mabibitin or mahihirapan na mag-filter sa kalsada. Kapag filter mo na yon plus traffic, ang hirap ang hirap magsingit-singit. Di katulad ng ibang bikes or ibang motorcycle na kayang-kaya sumingit. Ito yung mga tinatawag yung mga ganyan, yung mga straight line na ganyan. Pabor tayo dyan. Huwag lang tayo dadalhin sa mga liko-liko. Yan, katulad ng ginabagawa ng iba. So yun, kasi nga medyo bitin yung yung sakop niya ba. Kahit isagad mo yung liko niya, wala ang ganda lang talaga. Kaya yung iba naglilin pa, alam mo yung parang bumabangking pa pag mag-u-turn, para medyo mas maliit yung sinasakop niya doon sa mismong kalsada. Then guys, sa susunod na vlog, di ko alam kung next vlog or susunod na next Friday or Thursday na vlog. Today kasi Tuesday today. Di ko alam kung Thursday or Friday maglalabas ako ng upload ulit, ng video ulit. Maghahanap naman tayo ng AMS oil, yung ating langis. So maglalagay tayo ng langis na polysynthetic na AMS oil. Kaso problema ngayon nga, magro-road trip tayo kasi maghahanap talaga tayo. I think sa Las Piñas ako maghahanap kasi may mga nakita ko dong shop na nagbebenta ng mga langis din. Hindi ko lang alam kung yun talaga yung totoong bagsakan, pero magpakasakali lang tayo. Hindi ko alam kung Las Piñas or something. Babalitaan ko na lang kayo kung saan tayo mapadpad. So yun, traffic. Fast forward muna natin.
nagtatanong sa akin na iba din kung dinidaily ko ba yung ZX4RR. Yes, dinidaily ko po ang ZX4RR on a daily commute, on a daily basis. Itong ZX4RR po ang ating gamit pampasok sa office. Sobrang heavy traffic, maya maya kapag medyo maluwang tayo, babawi tayo. Pero pag ganitong traffic, talagang wala. Sunod sa agos ng katrapikuhan. Sunod sa agos ng pantropiko. So tingin ko mas malaking advantage ang sports bike. Hindi ko naman sinasabi na mga naked bike is mabagal. Sinasabi ko lang, may advantages lang yung ating sports bike due to aerodynamics. So di ko na i-explain kung ano yung aerodynamics. Alam nyo na yun guys. Yung lalo yung mga racing dyan, mga marilaki boys, alam nyo na yan. Yung mga nagda-drag race lalo, alam niya yan. Pero hindi ko pinili yung sports bike because of speed kasi alam mo naman sa Pilipinas hindi naman maluwang katulad ng sa Amerika. Dito pag traffic talaga. Kung abutin ka ng 4 na oras ka talaga matatraffic. So useless yung mga ganun. Nagagamit lang yan sa NLEX, SCTEX, TPLEX, mga SLEX, Capitex. So doon lang pumapasok yun. Pero syempre may sinusunod pa rin tayong speed limit pagdating doon sa mga expressway na yun. 100 kph. Medyo maluwang. Take advantage natin. So today it's September 24th. September 24. Malapit na yung birthday natin guys. October. Simple lang naman ako mag-birthday. Kainan lang, ting alak. Pero yung sobrang drink moderately lang talaga. Like beer lang ganun. Kasi di naman talaga tayo nagiinom ng walwal na. Nagbago na tayo eh. So tuwing may mga events na lang, like birthdays, events, doon na lang tayo ulit nakakainom. Sobrang bigat ang trapiko. Kailangan na natin sumingit ng malala. Pupunta tayo ng Makati dahil mga personal needs. Pero ride lang talaga yon. Papakita ko lang din sa inyo. Punta tayo Makati. Pag ganyan, technique, kumanan ka na. Kasi yung iba dyan magli-left turn, may iipit ka. So, dire-diretso ka. May problema pa pala. Hindi pa tayo nag-i-in sa work. So, olats yun. Pag nag-traffic, mag-i-in tayo. Minsan, may mga nakakasabay ako. Sinisilip talaga nila yung camera guys kung nagpe-play. Itong Insta360, pwede mo itong mamatay yung screen, so hindi mo alam kung nagre-record o hindi. Pero yung iba talagang patuloy na na sinisilip kung nagre-record ba talaga or hindi. So ewan ko. Pag itim kasi guys, pwede naman. Pero syempre pag sinilip nila, isipin nila di naka-record. Kaya ang ginawa ko ngayon sa POV ko, nakabukas yung ilaw.
at nagre-record. So yun na nga guys. So check ko yung camera mamaya kung ano yung DB natin sa mic. So ang na-setup ko lang kasi talaga kanina yung mismong ano niya, yung mismong video quality niya. So naka 4K tayo, 30 fps, and we're trying to check kung ano mas maganda. Kasi we've tried 1080p, we've tried din ng 4K resolution na naka 60 fps. So try naman natin ng 4K 30 fps. Para sa akin, mag-in muna tayo dahil hindi pa tayo nag-in. So nakapag-in na tayo guys sa ating phone. At medyo maluwang na yung kalsada. So pati dito traffic din. So ayun. So nagbabalak din ako pala ibalik yung ating side mirror due to yun nga, medyo nawawalan tayo ng vision kapag dating sa kakulangan ng vision sa surroundings natin kapag tayo ay nagra-ride. Short ride man yan or long ride man yan, makikita ko na parang delicates. Kasi hirap na hirap talaga ako tumayo. Actually pogi naman siya kung itatambay ko lang siya or something sa bahay. Pwede ko naman siya ikabit. Pero since daily natin siya ginagamit, ibabalik natin yung stock niya. Kasi kahit sabihin natin malaki yon, mas malawak yung view naman nun kumbaga sa surroundings natin. So guys, malapit na pala tayo sa office. Baka end of this weekend or Friday ng gabi, papalitan na natin yung side mirror natin. So ginagawa ulit natin yun, safety purposes, para mas mabasa natin yung surroundings natin. Mas mabilis tayo maka-overtake and all, and mas madali tayong makakita ng surroundings natin, makita natin while nagda-drive tayo. Kapag ganito kasi galit yung vision ng driving natin, tayo din may hirapan. So guys, thank you sa panonood guys. Hanggang dito na lang tayo. And malapit na yung ating office. Thank you guys. Thank you for watching.